guys! Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is another vlog. So, ayan. After 10 days, wala tayong vlog kasi nga whole week bakasyon dito sa Turkey or Ramadan vacation dito sa Turkey. Kaya wala akong vlog and ini-enjoy ko yung vacation namin sa probinsya. Actually, hindi naman talaga siya vacation. Ramadan talaga siya. So, nandun kami sa mga biyanan ko and sa second house nandun kami. And then, nagpunta lang kami sa malapit dun sa may amin para mag-swimming. And then, ayan, nandito na kami ngayon sa Istanbul. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi whole week busy talaga. Wala namang kaganapan. And kung natatandaan nyo, na-mention ko na pinagbabawal akong mag-vlog doon sa bahay ng mga biyanan ko. Nandun kasi kami sa malaking bahay. So, ayaw kong mag-video-video doon dahil pinagbabawalan ko ni Mr. at saka ng mga biyanan ko. Ayaw nilang ipakita yung place nila doon. So, hanggang view lang ako. Yun lang mga pinapakita ko. And then, birthday ni Layla nung Sabado. So, celebrate namin sa bahay, doon sa second house. And ang mga bisita namin ay halos mga Turkish lang. Yung mga kaibigan ni Bianan. Kunti nga lang yung in-invite nila, pero kunti lang yun. Pero mukhang nasa 30 people yun kasi as in said yung aming handa. Hindi naman ako nag-prepare ng mga handa na yun. Sila Bianan yung mga nag-prepare nun. Sila yung nagluto, parang tapos yung mga auntie ni Surgeon, sila yung nagluto nung parang ano ba yun? Yung cake na mayroong yung carrots and then tinapay naman doon sa isang auntie ni Surgeon. So, parang naganon-ganon lang sila. Hindi lang si Bian ng babae yung nagluto. So, yun lang naman yung mga handa namin. Kunti lang, pero sobrang dami namin bisita. Kasi yun nga, yun sa probinsya kasi, parang ano kasi yun eh. Kasi si Mr. Guys, talaga, big family sila. And yung mga biyanan ko, sa side ng biyanan kong lalaki, sa side ng biyanan kong babae, sobrang laking pamilya nila. And kapag in-invite mo talaga sila, sobrang dami talaga nila. And kung naalala nyo doon sa kasal ko, sobrang dami namin bisita. Parang nasa 600 or more, 600 person o people pa yung nag-attend ng aming kasal. Kaya sobrang jackpot na jackpot kami nung kasal namin. So, ayun yung kaganapan, Ramadan, and nag-help lang naman ako kay Bian ng babae kasi syempre wala naman silang anak na babae at wala silang, yung brother-in-law ko naman ay wala pang asawa. So, ako talaga yung maasahan na tutulong sa kanila pagka yung mag-aasikaso ng mga bisita. So, kaya super busy and kaya wala talaga akong kaganapan, wala akong masyadong vlog and nakapag-vlog na lang ako nung birthday ni Layla. Pero very, very, limited lang yung video nun. And, yun na lang guys, wala talaga akong video noong nagbo-blow ng cake si Layla. Sayang talaga dahil siya mismo yung nag-blow nung cake niya. Sobrang gusto niya yung cake niya. Sobrang gusto niya yung cake niya. And, hindi lang na-i-play nung kaibigan namin na yung aking cellphone, hindi pala niya na i-click yung play. So, nawala yung video. Ang haba pa naman ng video na yun. So, sayang. Pero, i-include ko pa rin dito sa video na ito yung aking yung na-clip ko mga video nung birthday ni Layla. Para, naman kayo, para kunyari, nasa birthday na rin kayo ni Layla. So, actually, wala naman talaga akong plano sanang i-celebrate yun. Pero, si Mr. ang may gusto nun. And yung mga biyanan ko. Dahil, kung naalala nyo, last year, dito ko sinelebrate yun sa Istanbul with my friends. And, nag-order lang ako ng mga pagkain ng mga Filipino. So, since ngayong June, ngayong summer na ito, ngayong year na ito, ay yung mga friendship natin ay nasa malalayo sila, nasa bakasyon sila. Dahil nga summer na dito, nagpuntahan na sila ng probinsya, ng mga summer, ng mga vacation o summer house nila. So, kaya wala akong bisita. And yung iba naman nasa Pilipinas. Kaya wala na talaga akong mga maaaring maging bisita kung dito ko isi-celebrate sa bahay. And then, nagkasabay din kasi Ramadan vacation. Kaya doon talaga kami magse-celebrate this year. And next year, I don't know kung isi-celebrate pa namin. Kasi 3 years old naman na siya. Baka mag-blow-blow na lang siya ng cake. Kasi sobra talaga nakakapagod ang mag-prepare o yung mga preparation ng ganyang mga pa-party-party. Pero yun nga lang, yung lahat ng pagod mo is mawawala naman yun dahil sa mga matatanggap mong regalo. Wow, matatanggap mong regalo. Bongga talaga guys yung mga Turkish kung magregalo dahil as in, mga gold halos lahat ang mga regalo kay Layla. Talagang maaano ka na, paano ko may ibalik to? Kasi ganito dito sa Turkey guys. Kapag nagregalo sila ng gold sa'yo,
if sila naman yung may mga pa-party or may mga selebrasyon, dapat ibabalik mo yung regalo mo o tutumbasan mo yung niregalo nila. Kaya sila biyanan kapag may nagbibigay ng ganyang gold. Yung mga gold pa naman nila, yung mga sayrik, yung talagang pure na gold siya. And sobrang mahal na ng gold dito sa Turkey ngayon. Kung hindi ko alam kung nasa magkano na yung isang sayrik na, yung isang bilog, parang coin siya na pure na gold na yun. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon yun dito sa Turkey. Pero kapag ganun ang regalo, dapat ganun din yung ireregalo mo kapag sila naman yung mayroong pa-party or may mga celebration din sila. Kaya naman sila ba yan ng babae. Kapag may mga ganyang mga okasyon, bibigay kay Layla ng gold, nililista nila yung mga tao na yun, kung sino nagbigay o ano yung binigay. So, para sa susunod at mayroon naman silang pa-party, sila, bibigyan din nila ng gold, ganun. So, ang kagandahan lang, nakaipon si Layla ng gold. Ang dami na. Alam niyo yun, yung parang nahihiya talaga ako nagbibigay sila ng gold. Kasi ina-expect ko lang naman talaga yung mga regalo nila is may yung mga dress, or mga damit, mga ganyan. Okay lang yun eh. Pero yung gold talagang nakakahiya. Minsan nakakahiya din. Pero, sabi ko nga, wag na lang. Hindi na kailangan. Pero, syempre, ini-insist pa rin talaga nila yung regalo nila. Anyways, ayun, sobrang, masaya naman yung birthday celebration ni Layla. And, ayan, binigay pala ito sa akin ni Bianan. Actually, para kay Layla to, pero hindi kasya kay Layla dahil malaki pa. Sabi niya, isuot ko daw muna ngayon kasi hindi pa nga kasya sa kanya. So, kapag daw lumaki na si Layla, pwede ko na daw ibigay kay Layla. Sabi ng Bianan ko. Pero parang feeling ko para sa akin to, bayad dun sa bayar ng Ramadan. Kasi sobrang dami kong pagod ng Ramadan. No? Nagugas ako ng mga plato doon. And hindi naman ako nagagawa ng tea kasi binigyan ko sila ng mga tas. Yung kapatid ni Mister, siya ang naggagawa ng tea o siya yung nagbibigay ng mga tea. Kasi unlimited yung tea. Naiinis ako kapag kaganyan yung salin ka ng salin ng mga tea doon sa kanilang ganito yung yung baso nila, yung pinagtitihan nila, tapos salin ka ng salin ng tea. Ayun ko yung ganung moment. So sabi ko kay sila yung gumawa nun, ako ang bahala sa hugasin, tapos sa pag liligpit, sa ganyan. So masaya naman si mga biyanan ko sa aking serbisyo. Baka kaya binigyan ako ng ganitong gold. Diba? 18K daw to na bracelet. So okay na lang din. Okay na. Masaya na rin ako kahit paano. And then, binigyan pala ako yung sinuot ko na white dress, binigay din ni Bia ng babae. O, diba? Ang dami niyang binigay. Tapos, ang sama-sama ng ugali ko sa kanya. Anyways, guys, yun lang yung update. And, i-include ko na lang dito yung video namin na very, very short lang nung birthday ni Layla. Sabi ko nga sa inyo, wala yung moment na nagbo-blow siya ng cake. Sayang talaga yung video na yun. Ang ganda pa naman ng pag-blow ni Layla ng cake niya. So, ayan guys, that's the end of our video for today. And I see you in my next vlog. Sana makapag-vlog ako everyday, no? Para naman hindi nyo ma-miss yung mga moment ko sa buhay. And anyways, thank you so much dun sa mga legit natin subscriber dyan. Yung mga talagang nanonood ng aking mga video. Kaya minsan iisip ko na wala namang kwenta yung mga video ko. Pero still, nandiyan pa rin kayo. Kaya maraming salamat. And I see you in my next vlog. Bye! So, eto na nga guys, morning pa lang yan ng 21 ay gumagawa na ako ng decoration para sa birthday ni Layla. So, plan ko talaga magde-decorate ako ng bonggang-bongga. Not bonggang-bongga not bonggang-bongga katulad nung first birthday niya. Pero, plan ko talaga guys na mag-decorate ng So, bumili ako ng mga pang-decoration para sa birthday niya. Yung mga balloons and ganitong sabit-sabit. And, ang problema, mahangin guys. And si Mister, lagi niyang ino-open yung window dito sa may balcony. So, actually, dito ko talaga siya nalagay sa balcony para maganda yung picturean or maganda yung moment dito sa Tsaka, yun nga, diba? Kasi kapag may mga balloons, tapos may happy birthday, maganda siya talagang mag-picture pag dito sa labas kasi maliwanag dito. Ang problema naman is, ayun nga, yung mga balloons ko, nililipad ng hangin. So, hindi ko talaga siya magawa ng maayos. And then, siguro, mainit din kasi. Actually, dito sa may amin kasi, dito sa taas, dito sa second floor, mainit kasi direct yung araw dito sa may balcony namin. So, kaya hindi ko talaga siya magawa.
And yun nga, nagkasabay pa, mainit. At mainit din ang ulo ko. Tapos nagkasabay pa, may mens pa ako dito. And then, namali pa ako ng bili nitong kulay na to. Kasi hindi sila compatible sa kanilang kulay. Kasi hindi mo na makikita o hindi mo na mababasa yung happy birthday. So, ayun ang nangyari. Nainis na ako yung parang high blood na ako dito. Dahil hindi ko magawa yung gusto kong gawin. Alam niyo yun? And then, may mga missing, may mga missing materials pa ako dyan. Kaya hindi ko siya mabuo-buo. And then, yung mga balloons, nagliliparan. Kasi, also na kalimutan ko bumili nung pangkapit ng balloon. So, talagang, wala ako sa mood na nito. So, kaya niinis na ako. Hindi ko na siya ginawa. And sabi ko kay Mr. ayaw ko nang gawin to. And high blood din talaga ako sa mga oras na yan. So, ayan, na nangyari naman is, trying hard pa rin. Still, hindi ako sumusuko kahit sinabi ko na ayaw ko nang gawin. Pero hindi pa rin ako sumusuko. And ginawa ko pa rin siya. Pero yun nga, nakita ko nga na hindi talaga nababasa yung happy birthday. And then after that, siguro mga afternoon na, ayan, naglaglagan na yung mga decoration ko na yan. Kaya nawala na talaga ako ng ganang gawin pa. And then nag-stop na ako. And ang nangyari kasi, yung mga etong sabit-sabit na yan, yung kulay pink, yan guys, naglaglagan siya, yung hindi madikit yung pandikit nila. Or siguro naisip ko kasi mainit dito, so parang nagme-melt yung tape dyan sa my wall. So kaya hindi talaga siya pwede. Kaya naman, nag-stop talaga ako guys. So, ayan na nga, fast forward na tayo guys. Nailagay ko na yung mga balloons na hindi talaga siya compatible dyan sa kulay na aking mga pinagagawa. Kaya talagang wala na sa plan ko na ikabit pa yan. So, nag-give up na talaga ako sa mga moment na yan. And then, ayan ang nangyari guys. Nagwasak-wasak na siya. And yan na yung kinalabasan. Yan na lang ginawa ko. Sa wall na lang ko ginawa. At itong kulay pink, nawasak-wasak na yan siya. So, kaya ganyan na lang nangyari. Kunti na lang. And then, simpleng happy birthday na lang. Then, yung mga natitira pang mga pink para hindi naman masayang na binili ko napakamahal, nilagay ko na lang din sa balloon sa ibaba para may design pa rin. And, ayan si Layla, nakabihis na yan siya guys. And, sa umaga pa lang yan, wala pa kami. Hi guys! Today is it's Layla's birthday. It's June 22. So, nandito kami sa probinsya, guys. Dito namin si-celebrate yung birthday niya. And, kahapon pa ako nagde-decor, pero nasira yung decor ko dun sa balcony kasi, yung weather kasi, guys, hangin, tas mainit siguro, kaya nalalaglag yung mga balloon. So, dito ko na lang siya nilagay. Ayan. Ganyan na lang siya, guys. Simple-simple lang. Then, yung handa namin, hindi ako nagluto niyan, si Labianan. Kasi, hindi naman ako marunong magluto, diba? So, and ang mga bisita naman namin is mga Turkish lang din naman. So hindi ako talaga nag-prepare ng mga handa. So, si mga biyanan lang yung nag-prepare. Ang binili lang namin ni Mr. ay yung cake. And then, ang mga bisita naman ay mga kamag-anak din ni biyanan. So, wala pa sila, guys. 2:00 na. 2 ang usapan pero wala pa. And si Layla, mabuti na lang nakatulog siya. And nasa mood yan. Pero medyo may ubo kasi siya, parang pangit yung pakiramdam niya ngayon. So, let's see na lang mamaya yung party. Mami. Tama. Finally, after 1 hour namin paghahantay, papakainin namin yung mga bisita namin. Sobrang dami nilang bisita namin, guys. And iba pa yan, may mga lalaki pa yan sa kabilang kwarto. Yung mga Turkish kasi, guys, yung kaninang tradition, kapag may mga babae, lalaki, magkakahiwalay yan, magkabilang kwarto sila. So, yung mga lalaki nandun sa kabilang kwarto, yung mga babae naman nandito sa may sala namin. So, ganito lang yung bahay namin, maliit-liit lang, guys. And itong mga time na to ay magbablow na si Layla ng cake kasi ano na yan, dessert time na. So, syempre, dessert time with tea. Ang dami nilang mga dito, guys, mga bisita talaga. Hindi ko siya. And super crowded dito sa bahay. Punong-puno itong bahay namin, guys. Hanggang sa mayroon pa yan sa balcony, puno din doon sa balcony. Ewan ko ba naman dito kay Bianan, ang dami niyang in-invite. Anyways, ayan yung cake na binili namin.
Parang nasa 1,300 lang tong cake na to. And lahat ng bisita namin naman ay nakakain. Sobra pa nga kasi may natira para sa rep. Pero naubos na rin kasi yung may mga na nagpahabol pang bisita. Yan, yun lang yung kinain nila kasi wala na talaga natira dun sa mga handa namin. And ito palang katabi ko na lalaki dyan, si Typhoon. Ano yan, doktor yan guys. Wanted, naghahanap ng asawa. Wala pa siyang mahanap na asawa. And ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit wala siyang mahanap na asawa. Anyways, kung may gusto, PM nyo lang ako. And then, ang nagbibideo pala niyang video na ito is ang asawa ko. And ang tanga ko lang din kasi pina-stop ko yung video niya kasi gusto ko siyang katabi habang nagbo-blow sana si Layla. And then, binigay ko nga yung cellphone ko kay Typhoon para siya yung magbibideo sa akin. And ito naman si Typhoon, hindi naman niya kinilik yung play. Ay, nako. Anyways, it's okay. So, ayan na nga guys, umalis na pala yung mga bisita namin and hapon na dito and look at this my view naman guys, sobrang ganda talaga, super refreshing talaga dito sa amin. Kaya naman gustong gusto talaga dito ni Mr. Tumira. Then guys, nag-inom pala kami dito nung gabi and then habang nagba-barbecue. Ang kagandahan kasi dito sa bahay, meron kami ditong barbecue dito sa may aming balcony. Pinagawa talaga to ni Mr. kasi mahilig.